Ito ang manipis na libro ni Dr. Jose Rizal. Sa loob ng aming bahay, ang manipis na libro na ito ay kahit saan makikita mo, as in patapon, itatapon na lang, walang halaga, walang bumabasa, nandyan lang, pero hindi itinatapon, as in pakalat-kalat lang. Dumaan ang mga ilang araw, buwan, hanggang sa ako ay lumaki na. After 40 years, hindi ko na alam kung saan ang librong ito. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe and click the button para updated ka sa lahat ng ating mga videos. Do not forget to like and share the videos, at kung meron kang questions or just a comments, isulat lang po yan sa comment box para magkaroon naman po tayo ng communication at meron kang chance na manalo ng 1,000 pesos. Bukod sa mga laruan, ito yung madalas kong buksan. Bukod sa mga laruan na nilalaro ko, itong libro na ito, kapag ito ay nahawakan ko na, binubuksan ko na, ang manipis na libro na ito ay naglalaman ng talambuhay ni Dr. Jose Rizal nung kanyang kabataan. Kapag binuksan mo ito, may mga pahina, may mga kabanata. Bawat pahina may nakasulat patungkol sa kwento, kada kabanata may pamagat, at sa mga kwento, bawat pahina merong mga nakadrawing. Nandyan sa Rizal nung kabataan niya, may mga puno, may mga lugar, may mga kasama siya, printed in a form of black and white. Ng mga panahon na iyon, musmus pa lang ako. Binabasa ko yung libro, as in wala pa akong kaalam-alam. 5 to 6 years old ako noon, hindi pa ako marunong magbasa, magsulat. Ng mga panahon na yun, tumutulog pa yung sipon ko, wala pa akong salawal, binibihisan, tinuturuan, as in inosente. Binubuksan ko yung libro, nag-i-enjoy ako, tinitingnan ko yung mga, hindi ko naman binabasa, tinitingnan ko lang yung mga picture, yung mga larawan, yung mga drawings. Yung mga drawings nila parang drawing book. Pwede siyang kulayan. Doon pinapanood ko. Sa kakapanood ko, nakaupo ako, nakaganyan, ginaganon ko yung mga pahina, nag-i-enjoy ako. Ngayon, minsan napapansin ako ng lola ko, napapansin ako ng nanay ko, dalawa sila. Kapag napansin ako ng lola ko or ng nanay ko, kinukuha nila yung libro, binabasa nila, kinukwento nila, kasi hindi ko naiintindihan kung ano ang nakasulat. Hindi pa ako marunong magbasa. Kinukwento ng nanay ko, lola ko, kung ano yung nandun sa libro. Yun yung una kong natutunan, parang unang nag-insert sa aking utak. Sa kabuuan ng aklat na ito, ang mas pumukaw sa akin ay yung kwento ni Rizal tungkol sa kanyang tsinelas na may pamagat na Ang Tsinelas ni Pepe. Ang tsinelas ni Pepe, na kung saan si Pepe at ang kanyang tatay ay nakasakay sa isang bangka at naglalayag sila sa malawak na lawa. Pumukaw sa akin ng atensyon ang kwento na yun dahil
ng mga panahon na yon, hindi pa ako nakakakita ng bangka, hindi pa ako nakasakay ng bangka, at hindi pa ako nakasakay o nakapunta sa isang malawak na lawa. So mahanga ako, saan ba makakakita ng ganito? Sa ano ba to? Curious ako dahil ng mga panahon na yon, wala pa akong kamuwang-muwang. Sa pagdaan ng panahon, hindi ko namamalayan ng aking sarili na nagsusulat na pala ako ng sarili kong talambuhay. Talambuhay na may kaakibat na pangarap na ang aking nakaraan ay maituturing kong isang napakalaking kayamanan na minsan nasabi ko sa aking sarili na sana ang aking buhay ay maging bukas na libro sa buong mundo. Ang tsinelas ni Pepe ay siyang nagbigay influensya sa aking pagkatao para isulat ang aking talambuhay at ihayag sa buong mundo.